Ang mga automatikong pinto ay bumukas ng dahan-dahan at isang lalaking nasa edad 50 ang pumasok. Naka-jacket siyang lumana, may suot na baseball cap na ibinaba para takpan ang kanyang mukha at nakalubog ang mga kamay sa mga bulsa. Walang nakakakilala sa kanya. Siya si Carlos Santos, ang tagapagtatag at CEO ng buong retail chain. Huminto siya sandali sa pasukan. Pinatingin ang kanyang mga mata sa loob ng tindahan. Magulo ang mga istante at tahimik na gumagalaw ang mga mamimili sa mga pasilyo. Walang mainit na bati, walang magiliw na usapan, walang enerhiya. May kakaibang pakiramdam sa lugar. Mabigat at hindi natural. Sa kabilang bahagi ng checkout lane, may isang babae na nag-i-scan ng mga grocery. Mukha siyang 30, nakatali ng maluwag ang buhok, pula at namamagang mga mata. Pinipilit niyang ngumiti sa bawat mamimili pero nanginginig ang mga daliri niya at nanginginig ang boses. Nagtago si Carlos sa likod ng istante, nagpapanggap na nagbubukas ng canned soup. Pero ang nakita niya ay nagpapatunay ng kanyang mga pangamba. Tahimik niyang pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang manggas ng kanyang damit. Umiyak habang nagtatrabaho sa rehistro. Napansin din niya ang isang lalaki, malinaw na manager, na naggalit at sumigaw sa isang tao malapit doon. Doon niya naisip na may sira talaga dito. Nananatili siya sa lugar, nakikisabay sa ibang mamimili. Walang huhulaan na siya ang taong nasa likod ng tatak, ang mismong nagdisenyo ng kilalang pulang-puting sign na nakasabit sa pasukan. Ang Santos's Market noon ay kanyang pagmamalaki at kaligayahan. Dati, naniwala si Carlos na kapag patas ang trato sa mga empleyado, natural na magiging maayos din ang trato sa mga customer. Ang paniniwalang iyon ang nagtulak sa kanya na palawakin ang negosyo sa 18 lokasyon at makabuo ng matapat na mga empleyado. Pero kamakailan lang, nagbago ang lahat. Tumaas ang mga reklamo ng customer. Mukhang malayo ang mga tauhan at kalahati lang ng mga istante ang napupuno. Tapos dumating ang isang nakakabahalang liham, anonymous, na nagsasabing may inaabuso sa loob ng kanyang kumpanya. Hindi pinansin ng mga regional manager ito. Sinisi nila ang mga inis na empleyado na ayaw magtrabaho. Pero alam ni Carlos ang totoo. Kapag kumalat ang hindi kasiyahan sa isang grupo, ibig sabihin, may mas malalim na problema. Naglakad siya sa isa pang pasilyo, ngayon hindi nagpapanggap. Kailangan niyang makita ang lahat sa sarili niyang mga mata. Napakatahimik ng tindahan, kumikilos ang mga tao na parang mga anino, walang nagtatanong, walang usapan sa pagitan ng mga tauhan at mga mamimili, walang bumati sa isang customer. Sa dairy section, magulo ang mga produkto. Sa bread rack, kakaunti lang ang mga piraso na punit-punit na. May isang promotional sign na nahulog at nakahilig ng nakalawit sa tabi ng basurahan. Walang nag-alsa nito. Naglakad si Carlos papunta sa seksyon ng mga gulay. Isang sibuyas ang gumulong sa sahig. Ang balat nito ay unti-unting natutuklap. Yumuko siya para pulutin ito, pero napagtanto niyang walang isang empleyado sa malapit para maibigay niya ito. Noong mga unang araw, pinagmamalaki ang Santos's Market. Bawat umaga, nag-aayos ang mga empleyado sa harap upang salubungin ang mga bisita. Ina-inspeksyon ng mga manager ang bawat lugar para sa kalinisan, ilaw at presentasyon. Ngayon, puro amoy ng lumang kape, maruming sahig at pagod na mukha lang ang naroon. Mahigpit na isiniksik ni Carlos ang kanyang mga kamay sa loob ng kanyang mga bulsa. Hindi katamaran ang nakita niya, mas masahol pa. Isang team na sumuko na. Jennifer! Ang pangalan ay tumunog sa katahimikan parang palo. Lumiko si Carlos, isang matangkad, matipuno na lalaki ang lumabas mula sa stockroom, naka-black vest na may nakasulat na supervisor sa dibdib. Namumula ang kanyang mukha at pinalaglag niya ang clipboard sa counter. Umiiyak ka na naman habang nagtatrabaho?
ang iging ng lalaki. Ilang beses ko nang sinabi, kung hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo, umalis ka na. Natunganga si Jennifer. Nagsumikap siyang lunukin ang luha at mabilis na pinunasan ang kanyang muka. Pasensya na po, kaya ko po ito. Kaya? Bungin ni Mariano ang lalaki. Yumuko siya, binaba ang boses. 2 araw ka na ring absent ngayong buwan. Huwag kang magulat kung mawawala ang shift mo sa susunod na linggo. Tahimik siyang tumango, nakababa ang mga mata. Walang nagsalita. Walang isang kasamahan ang lumabas para ipagtanggol siya. Nakatayo si Carlos sa likod ng istante, nakikipagsapalaran. Hindi ito disiplina. Ito ay hayagang pambubuli at wala ito sa lugar sa kanyang kumpanya. Nang bumalik si Mariano sa opisina, ang katahimikan ay parang bakas ng bagyo. Huminga si Jennifer ng malalim, itinaas ang likod at nagpatuloy sa trabaho. Halos bumulong ang boses niya na salamat sa bawat customer. Nanginig pa rin ang kanyang mga kamay habang iniabot ang sukli at resibo. Hindi tumigil si Carlos sa pagmamasid. Inayos niya ng bahagya ang ilang lata sa istante para magmukhang maayos. Pero hindi niya tinanggal ang tingin sa lane 4. Hindi siya lumaban, hindi siya sumigaw. Pinipilit lang niyang ayusin ang sarili na parang gumuho ang lahat sa loob niya. Habang unti-unting nauubos ang tao, yumuko siya ng bahagya sa counter, hinahawakan ang gilid ng kanyang uniforme. Nakatiklop ang mga labi, pilit na pinipigilan ang pagbabalik ng luha. Naramdaman ni Carlos ang malalim na sakit sa kanyang dibdib. Hindi lang ito pagkadismaya, ito ay kalungkutan. Anong sakit ang dinadala ng batang babae na ito na nagwasak sa kanya sa harap ng publiko, pero nagpapatuloy pa rin na parang walang nangyari. Naglakad si Carlos papunta sa section ng mga snacks, nagpapanggap na tumitingin lang, pero nakita niya ang lahat, ang mga palitan ng tingin ng mga empleyado, ang kanilang mga kilos ng katawan, ang mga bakanting sandali na hindi akma sa isang lugar na dapat buhay. Tapos may isang batang lalaking empleyado na natapilok sa isang hindi inalagaan na palet. Walang nag-alala sa kanya. Ang batang lalaki na natapilok lang ang daliri ng paa ay nagpatuloy lang sa pag-aayos ng mga istante, nakayuko ang ulo na para bang wala lang nangyari. Isang matandang customer ang matiyagang naghintay sa service desk ng halos 3 buong minuto, pero walang dumating para tulungan siya. Sa frozen food section, may isa pang empleyado, isang babae naman ngayon, ang umaabot pataas para ilagay ang price label sa pinto ng freezer. Nanginig ang mga braso niya at mabigat ang paghinga para bang nahihirapan lang siyang tumayo. Napansin ni Carlos lahat ng ito. Hindi lang ito masamang moral. Mukhang ubos na ubos ang mga tao. Hindi na nila kailangang magsalita. Nakikita ang pagod sa kanilang mga mukha, sa kanilang postura, pati na sa mga tahimik na buntong hininga na hindi nila namamalayan. Hindi lang simpleng tindahan ito na nawalan ng sigla. Ito ay isang lugar kung saan tumigil na ang mga tao sa paniniwala na may halaga ang kanilang trabaho. Isang lamig ang dumaloy sa gulugod ni Carlos. Ngayon naiintindihan na niya, hindi ito isyong panlabas lang. Mas malalim ito. Hawak pa rin niya ang isang aluminum na kawali habang mabagal siyang naglalakad sa housewares aisle. Pero ang isip niya ay hindi sa mga gamit sa kusina, nakabaon ito sa isang sariwang alaala. Naalala niya ang isang meeting ng leadership, ilang linggo lang ang nakalipas. Puno ang mesa ng makukulay na graph at spreadsheets. Pero may isang bagay na tumatak sa kanya, isang simpleng sobre na walang marka. Sa loob ay ilang linya ng maninisin na sulat kamay. May isang tao sa isa sa mga tindahan na pinipilit ng sobra. Pakisuyo, kumilos bago maging huli ang lahat. Pinatawa lang ito ng mga direktor sa mesa. Isa ang nagsabing isang Gen Z worker lang na galit dahil hindi nabigyan ng dagdag sweldo. Ang isa pa ay nagbiro na kung tatanggapin nila ang bawat reklamo ng seryoso, wala silang magagawa.
Tahimik si Carlos, pero hindi niya makalimutan ang sulat. Hindi ito reklamo, parang daing ng tulong. Ngayon, pagkatapos ng lahat ng nakita niya, si Jennifer, ang mga pagod na tauhan, ang mga patay na pasilyo, alam na niya ang katotohanan. Ang sumulat ng mensahe ay totoo, at ang tanging tao na may kapangyarihang ayusin ito ay siya. Mamaya habang nagpapahinga ang mga tauhan, bumili si Carlos ng granola bar sa vending machine at naglakad malapit sa break room. Hindi niya planong pumasok. Gusto lang niyang maintindihan kung paano humaharap ang mga trabahador sa matinding pagod ng kanilang shift. Pero tumigil siya. Sa loob ng silid may umiiyak, isang mahinang boses na pumipitik sa pagitan ng mga hiyawan ang bumalot sa katahimikan. Hindi ko na kaya ito. Si Jennifer yun. Talagang sinubukan ko. Binigyan ko ng buong puso. Pero ano man ang gawin ko, hindi ito sapat. Pinutol ang oras ko sa trabaho. At ngayon, hindi ko na kayang maglagay ng gasolina sa kotse ko. Late na ang renta ko. Sumunod ang katahimikan, matindi at hilaw. Tapos isang boses, mas mahinahon, malamang ang batang lalaki na kanina. Target din ako ni Mariano, bulong niya. Sino mang may anak, may sakit o humingi ng leave, pinaparusahan niya kami. Natunganga si Jennifer. Hindi ako nawalan ng trabaho dahil wala akong pakialam. Nagkaroon ng asthma attack ang anak ko. Nasa ospital siya. Niluhod ko si Mariano para sa konting oras. Pero sinabi niyang hindi ako mapagkakatiwalaan. Hindi gumalaw si Carlos. Bawat salita ay tumusok sa malalim sa loob niya. Ang kumpanyang ginawa niya, ang pangarap niya, ay naging isang lugar na nagpaparamdam sa mga tao na wala silang halaga. At wala namang nakapansin hanggang ngayon. Nang tuluyang umalis si Jennifer sa gabi na iyon, kumukuti-kutitap ang mga ilaw ng tindahan sa parking lot. Sinundan siya ni Carlos mula sa malayo, maingat na hindi takutin siya. Hindi siya naniniktik, gusto lang niyang maintindihan ang katahimikang dala niya. Dahan-dahang naglakad si Jennifer, ang lumang bag na kasabit sa balikat. Hindi matibay ang mga hakbang, para bang hindi pa tuluyang huminto ang kanyang mga luha. Naabot niya ang isang sirang sedan na may nalalagas na pintura at nakatape na rear window. Binuksan niya ang kanyang pitaka. Ilan lang ang laman nito. Bill ng kuryente, maliit na photo ID, panggupit ng kuko. Binaliktad niya ang pitaka, ilang barya ang bumagsak sa lupa. Tinitigan niya ito, nanginginig ang mga kamay. Bigla siyang bumagsak, pinilas ang mukha gamit ang dalawang kamay at lumuhod sa bakanteng parking lot, umiiyak ng malakas. Nakatayo si Carlos sa ilalim ng isang puno. Ang mahabang anino niya ay sumasakop sa semento. Pinag-aralan niya ang mga financial report, inaprubahan ang mga budget plan at nireview ang payroll data. Pero hindi pa siya kailanman nakakita ng ganito. Hindi pa niya kailanman nakita ang isang empleyado na umiiyak dahil hindi kayang magmaneho pa uwi. Ang hangin sa gabi ay dumaan sa kanyang balabal, pero hindi niya naramdaman ang lamig. Tanging bigat ng katotohanang nalaman niya ang nadama niya. Nanatiling nakayuko si Jennifer sa tabi ng kanyang kotse, ganap na nag-iisa, ganap na wasak. Isang ina, empleyado, tao, wasak dahil sa sistemang may pangalang kanya. Minsan ay naniwala si Carlos na ang pagiging undercover ay makakatulong para patunayan ang mga datos at ilahad ang mga kahinaan. Pero ngayon, naiintindihan na niya. Hindi na niya kailangan ng patunay. Nakita na niya, narinig na niya, naramdaman na niya. Nilinis ni Jennifer ang mukha, binuksan ang pintuan ng kotse at ipinasok ang susi. Umiingay ang makina, mahina at may usok na kulay abo. Tumigil si Carlos ng ilang segundo, saka tahimik na pumikit. Hindi pa ako aalis. Hindi pa. Hindi pa hanggang makita ko ang buong katotohanan. Bukas, babalik siya. Hindi bilang CEO na nagkukunwaring tao, kundi bilang isang part-time na manggagawa na hindi para mag-inspeksyon, kundi para tumayo sa tabi ng mga taong matagal nang nalunod sa katahimikan.
Dumating si Carlos ng maaga sa tindahan kinabukasan ng umaga. Nakasuot siya ng bagong uniforme at may pansamantalang badge na may nakasulat na pangalan sa dibdib. Nakasulat dito, Dan, trainee staff. Walang napansin sa kanya, walang bumati. Inatasan siyang magtrabaho sa dry goods section, nag-aayos ng mga istante katabi ng isang payat na batang lalaki na may salamin at magulo ang kayumangging buhok. "Welcome aboard, rookie," sabi ng batang lalaki nang hindi tumitingin. "Ako si Rogelio. Huwag mo nang itanong kung bakit tahimik ang mga tao dito. Mas ligtas lang talaga." Bahagyang tumango si Carlos. Matalas ang bata. Mas marami siyang nakikita kaysa sa ipinapakita. Habang inaayos ang mga kahon ng seryal, mahinang nagsalita si Carlos. "Gaano ka nakatagal dito?" 2 taon, sagot ni Rogelio. "Pero nitong mga huli, may iba na. Ramdam mo parang bumigat ang hangin." Tumingin siya sa paligid, sumandal ng bahagya at ibinaba ang boses. Nilalaro ni Mariano ang schedule ng mga tao. Mahigpit ang rotation. Kung may mga anak ka o personal na problema, napuputol ka. Pero kung tahimik ka lang, dagdag oras ang binibigay. Nakangisi si Carlos. Hindi lang mismanagement ang nangyayari, sinasamantala ito. Hindi masyadong nagsalita ang batang ito, pero ang mga salita niya ay parang talim. Dahan-dahan inayos ni Carlos ang isang kahon ng pasta at tinanong, "Paano naman si Jennifer?" Tumigil si Rogelio, tumingin sa kanya tapos umungol. Marahil siya ang pinakamasipag sa buong tindahan, pero nakaligtaan niya ang ilang shift dahil nagkaroon ng asthma attack ang anak niya. Mula noon, gustong-gusto siyang pabagsakin ni Mariano. Tumingin si Carlos. "Asthma attack?" "Oo, nangyari sa gabi. Nasa ospital ang anak niya. Sinabihan niya sila ng maaga, nag-request pa ng shift change pero walang tumulong. Nakaligtaan niya ang shift at yun na yun, pinutulan ng oras." Hawak ni Rogelio ang isang kahon ng baking powder, mas mahigpit ang pagkakahawak. Ngayon, halos 15 oras lang siya kada linggo. Hindi pa sapat para sa renta, lalo na sa gamot ng anak niya. Ramdam ni Carlos ang bigat sa dibdib, 15 oras. Yung numerong iyon ay dumating sa mesa niya kamakailan lang. Inaprubahan niya, akala niya bahagi lang ito ng efficiency restructure sa Store 7. Pero ngayon nakita niya ang totoo. Yung numerong iyon ay buhay ng isang pamilya at di sinasadyang pinirmahan niya ang pagkawasak nito. Nang gabi, tahimik na pumunta si Carlos sa side office kung saan nakatago ang internal system ng tindahan. Habang nagsisimula ang night crew ng kanilang shift change, ginamit niya ang sandaling iyon para mag-login gamit ang technical support account na itinabi niya para sa emergencies pero hindi kailanman nagamit hanggang ngayon. Nag-load ang system. In search ni Carlos, Jennifer Owens. Lumabas ang calendar na nagpapakita ng schedule niya sa mga nakaraang buwan. Unang buwan, 32 oras kada linggo. Pangalawang buwan, 24 na oras. Kamakailan lang, 15. Ngayong linggo, 9 na lang. Tiningnan niya ang internal comment section. Isang linya ang tumatak, unreliable, not priority for scheduling. Napikit si Carlos, in-search niya ang ilan pang pangalan, Rogelio, Teresita, Jorge. Mga empleyadong tila pagod at stressed. Parehong pattern, konting oras, parehong label. Tapos tiningnan niya ang mga paborito ni Marianos, mga malalapit sa kanya. Matatag ang oras nila, minsan mas mataas pa. Hindi na matatawaran, hindi lang mismanagement ang ginagawa ni Mariano. Ginagamit niya ang schedule para parusahan at kontrolin. Pinagpapagod niya ang mga tao para magmukhang maganda ang resulta niya. Nang hapon, nilakad ni Carlos ang daan papunta sa opisina ng manager. 3 beses siyang kumatok. Sa loob, may maririnig na mahinang tugtog ng country music at kaluskos ng papel.
"Pasok," sabi ng isang boses. Tumingin si Mariano mula sa mesa. Pagod ang mga mata pero may taas ng ilong. Hindi niya kilala si Carlos. Akala niya bagong empleyado lang. "Ano?" tanong niya na walang gana. Pumasok si Carlos, matatag ang boses. "Narinig ko ang tungkol kay Jennifer. Naputol daw ng malaki ang mga shift niya. Totoo ba iyon?" Umupo si Mariano na may ngiting pang-aasar. Palaging may dahilan yan. Laging late. Palaging ina-assign ang anak niya. Winala niya ang kamay. "Hindi ako tagabantay ng problema ng bawat isa." Nanatiling kalmado si Carlos. Pero kung ospital ang anak niya at sinabi niya ng maaga, "Trabaho ito, hindi therapy session," sagot ni Mariano. "Kailangan ko ng maaasahang tao, hindi yung laging tumatakbo kapag may sipon ng anak nila." Malamig at mekanikal ang kanyang mga salita, walang kahit kaunting awa. Pagkatapos ibinaba niya ang boses na parang may sinasabi. "Tingnan mo, gumagana ang system na ito. Pinuputol ang oras, binabawasan ang payroll, at pinabababa ang gastusin. Gustong-gusto ito ng head office." Hindi gumalaw si Carlos. Sa harap niya ay isang taong ginamit ang posisyon para maging malupit. Hindi dahil sa tungkulin, kundi para sa pansariling kapakinabangan. At ang pinakamalala, akala ni Mariano na walang makakaalam. Umalis si Carlos sa opisina ng tahimik. Mahigpit ang pagkakakapit ng mga kamay sa bulsa ng Amerikana. Parang nasusunog ang dibdib niya, hindi dahil sa pagod, dahil sa galit. Ang taong pinagkatiwalaang manguna ay ginamit ang kapangyarihan para parusahan. Pinutol ang oras para lang magmukhang mahusay sa mga numero. Tinurog ang dangal ng isang ina para lang sa itsura ng kahusayan. At pinaparangalan pa siya ng system para doon. Huminto si Carlos sa kalagitnaan ng pasilyo, nakatuon ang mga mata sa pamilyar na karatula sa dulo ng tindahan Santos's Market. Ang kanyang pangalan, dating simbolo ng pagmamalaki, ngayon may bahid ng kahihiyan. Kaakibat ng isang bagay na hindi niya kailanman nilayon, isang sistema na sumasakit sa mismong mga taong pinagkakatiwalaan nito. Huminga siya ng malalim at inilabas ang kanyang telepono. Bagaman kalmado ang boses, may bigat na dala ito. "Janet, linisin mo lahat ng schedule ko para bukas." "Pero sir, may quarterly strategy meeting tayo." "Alam ko," sagot niya ng putulin, "pero may mas mahalagang dapat kong atendingan. Matagal na akong naghintay. Sumasakit na ang mga tao at hindi ko na kayang balewalain pa." Hindi siya babalik bilang CEO. Babalik siya bilang taong nagtatag ng kumpanyang ito gamit ang sariling kamay. At ngayon ay kailangang ayusin ang mga pagkakamaling nangyari. Noong gabing iyon, hindi natulog si Carlos. Umupo siya sa isang simpleng kwarto sa hotel malapit sa tindahan. May malamig na tasa ng tsaa sa tabi. Ang liwanag mula sa poste ng ilaw ay sumasakop sa lamesang puno ng mga tala, mga handwritten na paalala, mga shift schedule, mga pangalan ng mga empleyadong halatang pagod. Sa huling pahina, isang pangalan ang napalibutan ng makapal na pulang tinta, Jennifer Owens. Pumikit si Carlos. Sa isip niya, bumalik siya sa kanyang kabataan, nag-aayos ng mga gulay, nagwawalis ng sahig, nagkikiskis ng chewing gum sa ilalim ng mga istante. Naalala niya ang alab na naramdaman noon, ang pangakong ginawa sa sarili, "Kapag nakapagtayo ako ng sarili kong negosyo, iba ito, mas maganda." Ngunit ngayon, naging tulad na ito ng lugar na dati niyang nilisan. Hindi lang ito nabigo sa mga prinsipyo nito, dahan-dahang binibiyak nito ang mga taong tulad ni Jennifer. Binuksan niya ang telepono at nag-scroll sa mga larawan ng empleyado. Dumaan si Mariano, yung pekeng ngiti, yung makintab na itsura na pinagpupurihan ng corporate. Nilampasan niya ito. Napansin ng isang lumang larawan, mga masayang empleyado, matapang na nakatayo, magkayakap, ganyan dati. "Sapat na," bulong niya. "Bukas, titigil na akong magtago."
Sa bukang liwayway kumislap ang unang sikat ng araw sa salamin ng mga pinto ng Santos's Market. Ngayon hindi nagtago si Carlos. Walang sombrero, walang lumang Amerikana, walang palaro. Pumasok siya suot ang isang gray na angkop na suit, malinis na damit at asul na kurbatang pastel. Sa dibdib niya, kumikislap ang isang makintab na metal na badge, Carlos Santos, Chief Executive Officer. Kalmado ang mga yapak niya ngunit puno ng layunin. May nagbago sa enerhiya ng tindahan nang siya ay pumasok. Lumingon ang mga tao, tumahimik ang mga usapan, natingala ang mga empleyado, natigilan. Murmur ng mga bulungan sa paligid, siya yon, ang may-ari. Nakita siya ni Jennifer mula sa kabilang dulo ng tindahan. Natigil ang kanyang kamay habang nag-i-scan. Nagkatinginan sila at agad niyang naunawaan. Hindi na siya nagkukunwari. Naglakad si Carlos nang may layunin papunta sa service counter. Sa likod nito ay si Mariano, umiinom ng kape, mumurming nagbubuklat ng shift roster. Hindi pa niya napapansin ang pagbabago sa paligid. Hindi ang katahimikan, hindi ang mga titig na naka-freeze. Hindi siya tumingin hanggang ang anino ni Carlos ay lumapat sa counter. Makintab na leather na sapatos, hindi pamilyar. Magandang umaga. Ang boses ay maayos, malakas, tulis ng isang talim sa ilalim ng balahibo. Namulat si Mariano, naiinis. Sino ka? Binuksan ni Carlos ang Amerikana at inilabas ang badge. Kumikinang na metal, mga titik na nakaukit ng may autoridad. Carlos Santos, Chief Executive Officer. Nanginginig ang mga kamay ni Mariano, nanginig ang tasa ng kape, bumuka ang mga labi. Sandali, ikaw? Oo, mahinang sagot ni Carlos, matatag ang tono. Ako yung nakakita ng lahat at gusto kong makausap ang manager ng tindahan. Nawala ang kulay sa mukha ni Mariano. Lumingon siya sa paligid, naghahanap ng suporta. Pero walang gumalaw, walang ngumiti, walang nagsalita. Sumandal ng bahagya si Carlos, lumambot ang boses, ngunit tumama na parang bakal. Kailangan nating mag-usap tungkol sa paraan ng pagtrato mo sa aking mga tao. Lumayo si Mariano nang hindi sinasadya. Sinubukan niyang mag-recover, ngunit natutulala ang mga salita. Kaginoo, siguro nagkamali lang po tayo sa pagkaintindi. Ginagawa ko lang po ang kailangan para mapatakbo ang tindahan. Hindi kumilos si Carlos sa titig niya. Sinasabing pagpapatuloy ang pagputol ng oras para sa isang ina na ospital ang anak ay pagpapatakbo. Parang bumaba ang temperatura. Paligid nila tumigil ang lahat. Sumilip si Rogelio mula sa pasilyo. Nakatayo si Jennifer sa likod ng rehistro, nakahawak ang hininga. Alam mong sino ang nahihirapan, dagdag ni Carlos. At sa halip na suportahan sila, pinarusahan mo. Sinubukan ni Mariano ang isang mahina ng ngiti. Cost optimization lang ito. Pinutol siya ni Carlos ng malamig. Pinaganda mo ang sakit. Galing sa buwan ng budget ang pera. Sapat na, mariing putol ni Carlos. Dahan-dahan siyang huminga at itinaas ang kamay, nakabuka at matatag. Hindi ako pumunta rito para makipagtalo. Natungal si Mariano, ang mga mata niya'y nagmamadaling tumingin sa paligid ng labi, umaasang may sasalo sa kanya, ngunit walang gumalaw. Dumating ako para kunin ang mga susi, sabi ni Carlos. Nagalinlangan si Mariano, mabagal, halos ayaw. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang singsing ng mga susi at inilagay ito sa palad ni Carlos. Nagkakamali ka, mahinang bulong niya habang nakasikip ang mga ngipin. Ang mga taong ito ayaw lang talaga magtrabaho, gusto lang nila ng ayuda. Tumingin si Carlos sa kanya ng matatag. Nagtrabaho sila, sabi niya, ngunit may pasaning hindi mo kailanman naramdaman. Habang lumalayo si Mariano, tumalbog ang kanyang mga sapatos sa tile. Lumingon si Carlos sa mga empleyadong nanatiling nakapirmi, halong kalituhan, takot at banayad na pag-asa ang mga mukha. Gusto kong makipag-usap sa inyong lahat, sabi niya, 10 minuto sa break room.
Walang nagtanong, walang nagtaka, basta inalis nila ang mga gawain at sumunod. Hindi pa kailanman napuno ng ganito karaming tao ang break room. May umuupo, may nakatayo, ilan ay nakasandal sa mga dingding. May alikabok pa sa mga kamay nila, ngunit nakatuon ang lahat ng mata kay Carlos. Walang mikropono, walang podium, siya lang. Ako si Carlos Santos, panimula niya, ang tagapagtatag ng tindahang ito. At nabigo ako sa inyo, sa mga taong nagpapatakbo nito. Ang pinakamahalagang bahagi ng negosyo ay kayo, at pinayagan kong kayo'y apiin. Tumahimik ang silid, may mga mata na namumugto. Sa sulok tahimik na nakatayo si Jennifer, niyayakap ang sarili. Lumalakas ang boses ni Carlos. Nakita ko ang nangyari dito. Narinig ko ang inyong mga kwento at pinaniniwalaan ko ang bawat salita. Magsisimula ngayon, magbabago ang lugar na ito at ang pagbabago ay magsisimula sa pagtatalaga ng isa sa inyo na mamuno. Lumingon siya kay Jennifer. Kung handa ka, nais kitang italaga bilang assistant manager ng tindahan. Lumalalim ang katahimikan. Nabilib si Jennifer, mahigpit ang kapit sa gilid ng kanyang uniforme. Tumingin siya sa paligid na para bang naghahanap ng ibang tao na tinutukoy. Ako? Bulong niya, halos di makapaniwala. Tumango si Carlos. Oo, buong tiwala, buong responsibilidad. Ginagawa mo na ang trabaho, panahon na para gawing opisyal ito. Pumulupot ang mahinang usapan sa silid. Siya, bulong ng isang tao. Talaga? Halos di marinig ang boses ni Jennifer. Pero may mga report ako. Umiiyak ako sa harap ng mga customer. Sinabi nilang hindi ako matatag. Ngumiti ng banayad si Carlos. Pero pumunta ka pa rin. Nagtrabaho ka pa rin. Sinusuportahan mo ang iyong koponan. Nanatili kang mabait. Hindi ka sumuko. Kahit walang tumindig sa tabi mo. Iyan ang tunay na pamumuno. Kumagat si Jennifer sa labi. Kumikislap ang mga mata. Nanginginig ang mga balikat. Nang magsalita, mahina, ngunit matatag ang tinig. Kung naniniwala ka sa akin, gagawin ko ang aking makakaya. Lumalalim ang ngiti ni Carlos. Nagawa mo na iyon. Ngayon, ipagpatuloy mo lang. Habang unti-unting umuubos ang tao sa break room, tumunog ang pinto ng opisina sa likod. Nakatayo si Jennifer sa loob ng opisina ng manager. Hindi dahil sa takot, kundi dahil hindi niya alam kung saan magsisimula. Nananatili ang alaala ng dating naninirahan doon, amoy ng lumang kape, murang pabango at malamig na hangin. Umupo siya sa swivel chair, luma at nagkakahiwa-hiwalay ang balat. Kumaluskos ang gulong nang umikot siya. Sa harap niya, kumikislap ang screen ng computer sa opisina. Binuksan niya ang staff scheduling program at nag-iba ang ekspresyon niya sa nakita. Isa-isa lumitaw ang mga pattern. Teresita, alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. 5 magkasunod na gabi. Jorge, late shift na nagtatapos alas 10 ng gabi, kasunod ang early morning shift sa alas 7 ng umaga. Kasi walang naka-assign na shift, tala madalas na pagliban dahil sa pag-aalaga ng bata. Nagmumuni-muni si Jennifer. Nag-imbestiga siya ng mas malalim. Gulo ang buong schedule. Ginawa ng walang malasakit at awa. Naiwan ang mga magulang na walang tulong. Walang regularidad ang mga estudyante. Napabayaan ang buhay para lamang pumasa sa maayos na columns sa spreadsheet na hindi lang siya ang biktima. Ginamit ni Mariano ang schedule laban sa lahat. Bulong ni Jennifer, hindi lang ako ang nasaktan niya. Nasaktan niya tayong lahat. Bumalik ang atensyon niya sa mesa, nakabukas ang spiral notebook kay Mariano, mga kalat-kalat na sulat pula sa bawat pahina. Putulin ang oras ni Teresita, masyadong emosyonal. Kasi hindi mapagkakatiwalaan. Hindi angkop si Jorge sa premium slots. Dahan-dahang isinara ni Jennifer ang notebook at inalis sa gilid. Nagbukas siya ng bagong dokumento sa scheduling program, isang malinis na pahina, at nagsimulang mag-type, bigyang prioridad ang mga single parent.
Mag-assign ng matatag na morning shift. Huwag lalagpas sa 3 magkasunod na night shift kung may mga klase, anak o caregiving duties ang empleyado. Ipagbigay alam ng maaga at aayusin natin. Bawat linya ay dahan-dahan ngunit may layunin. Bawat pindot ng key ay nagbabago ng sirang sistema. Hindi na ito basta schedule. Ito ay isang pangako. Naiintindihan ni Jennifer na hindi bigla magiging madali ang lahat. Magkakaroon pa rin ng mga linggong kulang sa tauhan, mahihirap na customer at mahabang oras ng trabaho. Pero alam niya ng tiyak ang isang bagay. Kung gusto mong panatilihin ang mabubuting tao, kailangan mong simulan sa paggalang sa buhay nila sa labas ng uniforme. Sa ilalim ng bagong schedule, inilagay niya ang isang huling linya na nakabold. Kung may mga alalahanin kayo tungkol sa inyong shift, kausapin ninyo ako ng diretso. Bukas palagi ang pintuan ko. Tumingin siya sa maliit na bintana ng opisina. Dahan-dahang gumagalaw ang mga tauhan sa sahig ng tindahan. Pumapasok ang sikat ng araw sa gitna ng araw sa pamamagitan ng salamin at sa unang pagkakataon, pagkatapos ng matagal, naramdaman niya na may kinabukasan ang lugar na ito. Sa hapon na iyon, bago ang huling palitan ng shift, nagpadala si Jennifer ng maikling mensahe sa loob ng kumpanya. Break room meeting, 5 minuto. Walang nakakaalam kung ano ang aasahan, pero lahat dumating. Ngayon, iba ang pakiramdam sa paligid. Walang clipboard na pinagsuntok sa mesa, walang galit na titig. Kung si Jennifer lang naka-uniforme pa rin sa trabaho, may kaunting pulbos sa mga kamay mula sa paghawak ng mga produkto. Nakatayo siya sa harap, tumitingin sa buong silid. May mga umuupo na nakaurong ang mga balikat. Ang iba ay nakasandal sa pader, nakakross ang mga braso. Karamihan ay tahimik na nag-aabang. Nilinaw ni Jennifer ang kanyang lalamunan. Bahagyang nanginginig ang boses pero malinaw. Alam kong ang mga nakaraang linggo ay napakahirap. Akala ko noon na ang pagiging tahimik lang ang paraan para makaligtas. Huminto siya at nilunok ang luha. Pero mali ako at humihingi ako ng paumanhin sa pagiging tahimik at sa hindi pagtindig sa inyo ng mas maaga. Sa likuran, ibinaba ni Rogelio ang tingin. Kumunot ang noo ni Teresita at kumunot ang mga kamao. May isang dahan-dahang tumango. Nagpatuloy si Jennifer, ngayon ay mas matatag. Magsisimula ngayon, may karapatan kayong lahat na marinig. Ang schedule ay iaayon sa inyong mga buhay. Walang dapat pipili sa pagitan ng kanilang mga anak at trabaho. At kung ako ay magkakamali, kung may tratong hindi patas, maaari kayong lumapit sa akin o kung kailangan direkta kay Ginoong Santos. May ilang umangat ang mga ulo, isang palakpak ang sumira sa katahimikan. Sinundan pa ito ng iba, hindi galit na palakpak, kundi parang pagbibigay laya, parang mga tao'y pinakawalan ang hiningang matagal nang nakatali. Nagtapos ang pulong. Unti-unting umaalis ang mga tauhan, mas mabagal ngayon. Wala na ang tensyon, pero hindi pa rin kumpleto ang ginhawa. Nanatili si Jennifer sa tabi ng pintuan, iniikot ang mga mata sa silid. Napansin niya si Rogelio na nagtutulak ng kahon papuntang stockroom. Ang mga makikitid na balikat niya ay tila mabigat pa rin, parang isang taong sanay ng hindi napapansin. Rogelio, mahinang tawag niya. Lumingon siya, nagulat. Oh, may problema ba? Lumapit si Jennifer. Tumulong ka ba kay Teresita sa pag-orient ng bagong miyembro ng team ngayon? Kinuskos ni Rogelio ang likod ng liig, nahihiya. Medyo, pero hindi talaga ako taong mahilig sa tao. Ngumiti si Jennifer. Sabi ni Mariano dati, hindi ka bagay sa harap ng tindahan. Pero ganun din ang sinabi niya tungkol sa akin. Nagtaka si Rogelio. Nakita ko kung paano mo tratuhin ang mga katrabaho mo, sabi niya. Matiyaga ka, mabait ka, maingat ang pagsasalita mo. Yan ang gusto kong makita ng mga customer namin. Nagalinlangan siya. Ibig mong sabihin,
Gusto kong mapasama ka sa floor, makipag-usap sa mga customer. Ako mismo ang magtuturo sa'yo simula bukas. Tumayo siya sandali, iniisip ang sinabi, saka tumango ng dahan-dahan. Isang pagtango ng isang taong hindi inaasahan na mapipili. Ilang araw lang ang lumipas, pero may nagsimulang magbago sa Santos's Market. Hindi ito maingay, hindi ito mahika, pero totoo, sa frozen aisle, may isang matandang babae na naglalakad. Hindi sigurado kung saan hahanapin ang isang bagay. Lumapit si Rogelio na may mahinahong ngiti. Ma'am, maaari ba kitang tulungan? Ngumiti ang babae, medyo nagulat. Matagal na mula nang may nagtanong sa akin sa isang tindahan ng ganito. Malapit sa fruit display, mahinahong umawit si Teresita kasabay ng musika habang inaayos ang mga mansanas. Sa unang pagkakataon, pagkatapos ng ilang linggo, tila siya ay kalmado. At naglalakad si Jennifer sa mga pasilyo, hindi nakayuko, hindi nagtangkang maglaho, hindi na siya nagtatrabaho para lang makaligtas. Nagtatayo siya ng isang lugar na dapat pagkatiwalaan. Isang empleyado ang nagdala ng mga grocery palabas para sa customer nang hindi pinakiusapan. Isa pa ang inayos ang nalaglag na karatula ng walang pag-aalinlangan. Sa malayong dulo ng tindahan, tahimik na nakatayo si Carlos, nanonood. Hindi siya nagsusulat ng tala. Hindi niya kailangang gawin iyon. Makikilala mo ang tunay na pagbabago, hindi sa spreadsheets, kundi sa mga mata ng tao at sa galaw ng kanilang mga paa sa isang lugar na sa wakas ay ligtas na. Isang linggo ang lumipas, bumalik si Carlos. Walang ingay, walang press. Isang lalaking naka-pale blue na shirt, may Amerikana sa balikat, naglalakad sa tanghali. Naglakad siya sa pangunahing pasilyo, yung dati ay tahimik at puno ng pagkatalo. Ngayon, maliwanag, kumikintab ang mga sahig. Puno ang mga istante, higit pa riyan ibang-iba ang hangin. Tinutulungan ni Rogelio ang isang matandang babae na ilagay ang mga bag sa kanyang cart, nakangiti ng madali. Sa register 3, tumatawa si Teresita kasama ang bumabalik na customer, kumikislap ang kanyang buong mukha. At sa register 4, lumuluhod si Jennifer sa tabi ng isang bata na nakapila. Iniabot sa kanya ang sticker na hugis oso. Nagalok ang ina ng bata ng isang pasasalamat ng ngiti. Tahimik na nakatayo si Carlos sa likuran ng tindahan. Walang lumingon, o kung may lumingon man, walang reaksyon. At iyon ang gusto niya, kasi ang tunay na pamumuno ay hindi maingay. Ang pinakamainam ay tahimik na umalis, alam na may iniwang mas mabuti. Ngumiti siya, at ngayon hindi dahil obligasyon. Totoo ang ngiti. Nilakad niya papunta sa checkout lane 4, kung saan kakapagtapos lang si Jennifer tumulong sa isang batang ina na nagdadala ng groceries palabas. Lumiko siya at nagulat. Hindi ko inakala na nandito ka ngayon. Bahagyang tumango si Carlos, mabait ang mga mata. Hindi ko rin inakala na makikita ko ang lugar na ito ng ganito, ng ganon kabilis. Tumingin si Jennifer pababa, mahinhin, halos nahihiya. Sinusubukan ko lang gawin ang tama, hindi ko palaging alam kung paano. May mga araw na natutulala ako, may mga araw na muntik na akong sumuko. Pinagmasdan siya ni Carlos ng sandali. Alam ko, mahinang sabi niya, pero ang mahalaga, hindi ka sumuko. Lumapit siya ng bahagya, mas malambing na boses. At para malaman mo, hindi kita binigyan ng posisyon na ito. Karapat dapat mo ito. Sa bawat pagkakataong bumangon ka, kahit masakit. Nakatayo si Jennifer, basa ang mga mata, nanginginig ang boses ng bahagya. Akala ko dati na isa lang akong piraso sa makina, napapalitan. Umiling si Carlos. Ika'y dahilan kung bakit naniniwala akong may magandang kinabukasan pa ang kumpanyang ito na dapat ipaglaban. Sandali, nawala ang ingay ng tindahan. Walang tugtog sa background, walang slogan. 2 tao lang, bawat isa'y may sugat mula sa magkakaibang laban, nagtagpo sa gitna. Sa gabi, isinara ni Jennifer ang pinto ng opisina sa likod niya.
Pumailan lang ang liwanag ng paglubog ng araw sa lumang plastic na blinds, bumabagsak na parang gintong liwanag sa kwarto. Pareho pa rin ang lugar na ginamit ni Mariano, pero nagbago ang hangin. Wala nang presyon, wala nang takot. Umupo siya sa mesa pero hindi binuksan ang screen. Sa halip, kumuha siya ng malinis na papel at tinakpan ito sa pader sa ibabaw ng monitor ng computer. Ang unang linya na isinulat niya ay nakabold, matapang. Ang schedule ay dapat sumuporta, hindi magparusa. Sa ilalim nito, inilagay niya, makinig muna, ayusin pagkatapos. Bawat oras ng trabaho ay bahagi ng buhay ng isang tao. Walang dapat umiyak dahil natatakot mawalan ng trabaho. Ang mabubuting tao ay hindi kailangan kontrolin, kundi kailangan ng tiwala. Umakyat siya ng tingin, huminga ng malalim. Tiningnan niya ang papel at saka ang sarili sa salamin ng locker. Maayos ang buhok niya, malinis ang uniforme. Nasa kanyang mga mata pa rin ang bigat ng mahihirap na araw, pero hindi na ito para sa isang taong takot magsalita. Ngumiti siya, mahina, totoo. Wala nang kailangan na titulo, wala nang palakpak. Isa lang tahimik na pangako na walang sino man sa kanyang koponan ang kailanman mararamdaman na nag-iisa na muli. Mamaya sa gabi, umalis ang huling customer at ang mga automatikong pinto ay dahan-dahang nagsara. Sa loob, nilambot ang ilaw para sa gabi. Nakatayo si Jennifer sa checkout lane 4, ang mismong counter kung saan muntik na siyang bumagsak dati. Tumingin siya sa paligid. Si Rogelio ay nagtuturo ng bagong hire sa likuran. Si Teresita ay nagtupi ng apron, kumaway na may ngiti. Wala na si Carlos pero naramdaman niya ito sa malapit. Nanonood, hindi bilang boss, kundi bilang taong nagbigay ng kinabukasan sa bagong mga kamay. Dahan-dahang huminga si Jennifer. Pinatay niya ang ilaw sa lane, lumabas sa harapang pintuan at nilakad papasok sa gabi. Sa daan pauwi, huminto siya sa gasolinahan. Ngayon, hindi na walang laman ang pitaka niya. Hindi na nanginginig ang mga kamay niya. Pinuno niya ang tangke, bumalik sa kotse at tumingin sa anak niya. Mahimbing na natutulog sa likod. At ngumiti siya, hindi dahil sa titulo, hindi dahil sa papuri, kundi dahil pinili niyang hindi sumuko. Isang mainit na boses ang umalingaw-ngaw, matatag at kalmado. Minsan ang pagayos ng isang malaking bagay ay nagsisimula sa pakikinig sa isang boses lang. At minsan, ang pinakamalakas ay ang taong bumagsak sa gitna ng shift, pero bumalik ulit kinabukasan. Nawala ang larawan sa itim. Tapos lumitaw ang isang linya. Kung nakita mo ang sarili mo sa kwentong ito, mag-iwan ng tuldok sa mga komento. Nakikinig kami.